Hi guys, this is Keselio.dev. So, itong video na to ay continuation to sa last part or last video natin na Web Development 101. So, itong video na to ay tatakal natin kung paano tayo gumawa ng isang hero section or isang basic na hero section. And then, kung paano din natin gagawin na magiging responsive yung ating website kahit sa anong screen. Okay? Kasi kung titignan natin ngayon, pag in-inspect ko to, ang pangit tignan ng ating website guys pag nasa smaller screen siya. Ayan. Inspect ulit natin. And ayan. Diba? So, okay lang siya pag ganito yung screen. Pero pag niliitan natin ng niliitan, ayan na yung mga nangyayari. Hindi na siya maganda. Okay? So, yan yung goal natin for today. So, unang-una, explain ko muna sa inyo kung ano yung gagawin natin na hero section. So, there are a lot of designs out there na pwede nyong gayahin. Pero yung ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano gumawa ng dalawang column na hero section or two column design. Okay, so ano ba yung two column design? So meaning na itong page na to, mahahati to sa dalawa. Meron tayong text section dito and meron din tayong image section dito. Okay, so first is gagawa muna tayo ng div, pangalanan natin yan ng main. So yan yung magsisilbing container ng buong hero section natin. Okay? Next is gagawa tayo ng dalawang section, which is yun yung dalawang column na ating gagawin. So meron tayo ditong text section and meron din tayo ditong image section. Yan. So ganyan yung ginagawa ko guys pag nagde-design ako kasi para malaman ko kung anong section to, ganyan. Okay, pero pag marami na kayong mga ganito guys classes, so ayan na, medyo nakakalito na and mahirapan na kayo mag-naming, okay? Pero since hero section lang naman yung gagamitin natin, kaya yan lang muna. Okay? So unahin natin dito sa text section. Ano ba yung ilalagay natin dito? So unang-una yung ilalagay natin dito dapat meron tayong heading. Ito yung magsisilbing lagayan ng ating application ng ating siguro mga quote para sa company, ganyan. Okay, so una-una gagawin muna natin yan. So first, gagawa ulit tayo ng class. Dito natin ilalagay yung mga heading na yon. So sabihin natin dito na H1, sabihin natin na company name. Yan, hindi pa kasi tayo nakapag-decide kung anong company name yung ating gagawin. Okay? Tapos, dito is description. Okay? Kung ano yung mga descriptions na gustong ilagay ng company sa kanilang company name. Okay? So, next nga gagawin natin guys is dapat meron tayong call to action button or tinatawag nilang CTA. So, ano ba yung CTA guys? Pag pinindot mo yan, mapupunta ka agad dun sa about page or sa login or register page. Okay? Para hindi na mahirapan si user na hanapin kung saan section siya maggagagala sa website mo. Okay? Meron lang dalawang button dito or yung iba nga isang button lang. Okay, so gagawa tayo dito ng class. Sabihin natin CTA. Yan. Tapos meron tayong dalawang button dito. Sabihin natin about us and then button na start now. Yan. Yan. Meron tayong about us and meron tayong start now. Okay, so next is dito tayo sa image section. Okay, maglalagay lang ako dito ng image and then meron akong image na sinave dito guys. Actually, ito galing to sa mga previous project ko. So, gagamitin ko lang. So, ito si linya. Okay, so copy relative path and then paste natin yan. Linya.png. So, ayan na. Lumabas na siya. So, siguro para mas ma-fit tong itong ano natin, image para sa ating company name, sabihin na lang natin dito na linya. Tapos, kopyahan natin to, your Q Concord. So, now, design na natin to. So, first of all, pag, pag magdi-design tayo, guys, dito sa main, sabihin lang natin dito, main. Tapos, sabihin natin border. Tapos, 1 pixel, solid. Tapos, sabihin natin black. And always guys na maglagay kayo ng border para malaman nyo kung ano yung kung anong part na in-edit nyo. Okay? So ngayon guys, actually meron tayong dalawang way na gawin to. Meron tayong pwede natin itong gawing flex. Pag flex natin yan,
Ayan, magkakatabi na yan, dalawa na yan. Pwede din tayong gumamit ng grid. Okay. Pero yung gagamitin natin for today is grid lang muna. Okay? So, but first, mag-specify muna tayo ng height dito. So, yung height na sasabihin ko is mga 900, mga 90 VH lang. Or virtual height. Okay? Kung 100 virtual height yan guys, ang size niyan is buong screen. Pero 90 lang naman yung sinabi natin. So, 90 lang, mga 90% lang ng buong screen. Kasi, meron tayong navigation dito. Okay? So, yung navigation natin, nasa mga, siguro mga 10 virtual height yung size or yung height niya. Kaya, medyo, adjust lang natin. So, ayan na, makikita nyo na dito. So, yung linya natin na image, yan yung muna yung unahin natin ng, para hindi siya masyadong magulo. Sabihin lang natin, height na 100 pixel. Ayan. Or sabihin natin mga 500 pixel. Ayan. So, ginawa ko ng 500 pixel yung ating image. Okay? So, ngayon guys, ang gagawin ko na lang is i-layout tong dalawang to. Okay? So, since grid gamit natin, so, ito yung way na paano natin ma-manipulate yung display grid. Okay? So, may dalawang, dyan, may dalawang way dyan. So, meron tayong grid template columns and grid template rows. Okay? So, eto guys, ang grid template columns, specify mo lang kung ilang columns ba gusto mo. Etong rows naman, mag-specify ka lang kung ilang rows ba gusto mo. Okay? Pero sa atin, since columns lang naman yung kailangan natin, ganito muna. Okay? So, pag in-specify ko dyan na repeat, meaning, i-repeat niya na 2, tapos yung width ng dalawang column na yon dapat 20 or sabihin natin mga 50 view width lang. Yan. So, pag nilagyan natin to ng mga border guys, tignan natin. Sabihin natin dot text section border 1 pixel solid red and then dot image section border 1 pixel solid blue. Yan. Yan. So kung titignan natin guys, nasa isang sila. Nasa fit lang silang dalawa sa buong screens. Okay? So medyo merong dito, medyo merong scrollable dito kaya adjust na lang natin, sabihin na lang natin 45. Ayan. Okay? So para mag-center 'yan, sabihin na lang natin dito na syempre gagana pa rin. Ganto pala guys kung paano natin i-center yung mga div natin. Okay, ganto siya. Okay, so it's either naka-grid kayo or naka-flex kayo, ganto lang, same lang siya. Justified content center and align items center. Yan, pag ginanyan niyo yan, magse-center na yung ating mga division dito. Okay? So as you can see guys, ganito na yung mangyayari sa kanila. Okay? They are separated in their two columns and then nasa nasa center sila. Okay? Pero tignan niyo yun yung mangyayari when it comes to smaller screens. 'Di ba hindi sila magkakasya. So gusto natin na itong linya na to mapupunta sa itaas and itong si si image naman is mapupunta dito sa ibaba. Pero pag larger screens, magkatabi sila. Gagawin natin tong responsive. So yung iba, gagamit sila ng media query. Pero tayo, hindi tayo gagamit ng media query. Kasi guys, ito yung tips ko para sa inyo. Since hindi pa natin tinatakol yung media query, pero bibigyan ko na kayo ng tips, okay? Yung CSS, meron niyang mga different kinds of query or different kinds of code na pwede nyo gamitin para maging responsive ang inyong design. Okay? Hindi lang media query yung solution sa lahat. Okay? So, tips ko is always code your website or always code your styles na pwede siya maging responsive. Okay? So, for example, instead of using like 1,000 pixels here, ginamit natin is 90 VH. Okay? So, yung 90 VH na yan, mag-a-adjust yan kahit sa anong screens. O yan, tignan nyo. So, pag sinabi ko dito na
1000px. Yung 1000px na yan, kahit nasa smaller screens pa ako, magiging 1000px pa rin yan. Okay? Yan o, magiging 1000px pa rin yan kahit nasa ang screens ako. Pero pag ganito, 90VH, hanggang dyan lang siya sa larger screens. Pag sa smaller screens lang din, hanggang dyan lang din siya. Hindi siya nag-extend. Yan. So, yan yung mga tips ko guys. Kasi, marami kasing nahihirapan dito sa pagre-responsive ng mga website. Okay? So, dito, yung gagawin natin is yung grid, grid template columns lang din. Okay, hindi tayo gagamit ng media query. So, paano ba natin gawin yan? So, tatawagin natin dito si AutoFit. Okay? So, ano ba yung gamit ni AutoFit dito is, i-fit niya lang or automatically na i-fit niya yung mga elements sa loob ng ating grid. Okay? Tapos, maglalagay lang tayo dito ng min and maximum na width. Okay? So, ano ba yung minimum width niya? Yung minimum width niya would be 20 rem. Okay? And then, yung maximum width niya naman is 1 FR. Okay? So, ayan. So, tignan nyo, walang mangyayari dyan. Ang nangyari lang is, nalukop na lang or like, sakop na lang nila talaga yung buong screens. Okay? Pero pag niliitan natin yan, yung linya mapupunta sa itaas, etong image natin mapupunta dito sa ibaba. Okay? So, pag nasa malaking screen guys, ayan, magkatabi silang dalawa. Okay? Pero pag na-reach na nga yung yung minimum na width which is yung 20 rem, which is siguro ano ba 'yon? Yan, pag na-reach niyo na 20 rem na yung mag-automatic yan na i-fit na ni AutoFit yung dalawang element natin sa buong grid na yan. Okay? So meaning na ito nasa itaas siya and itong si linya nasa ibaba. Okay. So ganyan lang guys. Ganyan lang kung paano natin magiging responsive yung ating mga grid. Okay? So, pwede naman i-adjust nyo to guys. Sabihin nyo mga 25 rem pero mas malaki-laki yung breakpoint niya. Ayan, ang mga dito. Ayan. Kasi guys, pag na-trigger kasi yung 25 rem dito, automatically na magiging ayan, andito sa taas yung linya and dito sa baba yung images. So, next na ituturo ko sa inyo is paano ba natin to lalagyan ng mga designs. Okay? Na magiging responsive din. Okay? So, ngayon guys, may ituturo ako sa inyo na medyo, I don't know kung marirecommend ko ba to, nested na styling. So, ano ba yung nested styling? So, for example, dito sa ating div section. Yan. Dito sa ating div section, meron tayong div dito, tapos meron tayong H1 and P1. Okay? So, ito, instead na lalagyan natin to ng class, sasabihin na lang natin dito sa ating text section na H1. Yan. Tapos, sabihin natin sabihin natin font size, mga 2 rem. Meaning, malaki-laki siya. Or sabihin natin, mga 5 rem. Ayan. Lumaki yung ating linya na text. Okay. So, meaning guys na kahit meron akong H1 dito, nasa labas ng text section, like dito, sabihin ko dito na labas, labas, hindi niya makukuha yung H1 dito na styles kasi nasa labas siya ni text section. So, mangyayari dito guys, lahat ng mga H1 na nasa loob ng text section na div is may style ng font size na 5 rem. So, ngayon guys, may ituturo ako sa inyo. Okay, so, meron kasing tinatawag or meron kasing styles na meron kasing dito sa CSS na tinatawag naming clamp. Ayan. Ano ba yung kailangan ni clamp? Okay, si clamp kailangan niya ng isang minimum and maximum height lang din. So, for example, pero kailangan niya ng responsive din na size. So, dito guys, mag-specify ka lang. Like for example, gusto mo na sa smaller screen, gusto mo na meron siyang size na 1.5 rem. And then, maglagay ka na dito ng iyong responsive na size. So for example, sasabihin ko dito 5 view width and then sa larger screens magiging 5 rem siya. Okay, so pag titignan natin, 5 rem yung size niya sa larger screens. Pero pagdating sa smaller screens, magiging 1 siya. Okay, tingnan natin. 1.5 siya. Ayan.
So, hindi natin siya masyadong nakikita, guys. Yan. Pero pag nilakihan natin yan, lalaki din yung text niya, guys. Ayan, o, lumaki din yung text niya. Okay, so ganyan lang magwo-work yung clamp, guys. Okay? So, unang-una, kukuha ka lang ng base or like minimum size niya. Ito yung magiging size niya sa smaller screens. And then, gagamit ka ng mga responsive na size. So, ang ginamit ko dito is view width. So, ginawa ko is 5. So, responsive yan, guys. So, same lang siya ng properties dito sa view height or virtual height. Yan. And then, meron tayong 5 rem which is ito yung pinaka-maximum na size niya. So, next is yung is-style natin is itong si P. Yan, P. So, next, isabihin lang natin font size. Tapos, gagamit ulit tayo dito ng clamp. Sabihin natin 1 point or sabihin natin 2 rem. And then, mga 4 view width and then 4 rem. Yan. So, medyo malaki-laki siya, guys. So, ulitan natin. Sabihin na natin mga 3 rem lang siguro. Yan. And then, dito na tayo sa ating mga CTA. So, actually guys, sa CTA or dito sa since part siya ng text section natin, pwede lang tayo maglagay dito ng .cta at design na natin yan. So, for example, sasabihin ko dito na display, flex, and then sabihin ko gap na siguro mga 20 pixel. Ayan, so may gap na sila. So, ito na yung design natin. So, kailangan na lang natin siyang pagandahin pa. Okay? So, ang gagawin ko guys is maglalagay ako ng padding dito. So, ano ba yung padding guys? Yung padding kasi guys, siya yung space mula sa element papunta sa outer na border. Okay? Ganyan yung padding. So, yung margin naman mula sa outer border papunta dun sa next nga element na border. Okay? So parang sa labas siya. Yung padding sa loob na spacing. Yan. So, yung padding ko lang dito guys, siguro lalagay ko lang sa left. Since gusto ko lang naman siya ma-separate dito sa left, so sasabihin ko lang siya mga 60 pixel. Yan. So, actually guys, sa clamp, gumagana rin siya sa padding. Okay? So, for example, sabihin ko clamp dito, tapos sasabihin ko dito na pag sa smaller screens, meron lang siyang 1.3 rem or 1.5 rem na spacing. And then, pag sa larger screens, meron tayong 5 rem. 5 rem. Yan. So, ayan. Same lang pa din yan. Pero pag nasa smaller screens tayo, hindi siya masyadong nakikita. Kasi meron kasi tayong dito image. Pero may yan guys. May padding yan sa smaller screens. Ayan. Titignan nyo, di ba? Mas paliit ng paliit yung padding niya pag nasa smaller screens tayo. Yan. Okay. So, sabihin ko na lang dito guys na 90 VH lang din. Yan. Tapos, align ko na lang to lahat. So, sabihin ko display, flex. Ayan na. Isa-center ko na lahat ng to guys. Ito sila. Isa-center ko sila lahat. Sabihin ko justify item center, align item center. Pag ginawa ko yan, ayan. Magsa-center na siya. Pero yung CTA natin, gusto ko na nasa ibaba siya ng ating dito sa ating linya. So, ang gagawin ko dito guys is sasabihin ko flex direction column. Meaning yung flex niya is pag ganyan. Okay, so nagbago siya guys. Nagbago siya. Since column naman siya guys, babalik ta rin na lang natin to. Ayan. So, sasabihin ko na lang dito sa items content center and then align justify content center din. Okay? So next is lagyan natin to ng gap. Ito at saka si CTA. So sasabihin ko lang dito na gap. Tapos sabihin ko mga 20 pixel. Ayan. So may gap na silang dalawa. Okay? So hindi masyadong maganda tong natin pero sige lang. Since nasa designing pa naman tayo or nag-i-start pa lang naman tayo. So next is dito na tayo sa ating mga button. So sa ating mga button, depende na sa inyo. Pero sa akin kasi, nilalagyan ko na lang talaga sila ng mga classes. Yan. Lalo na kung gusto ko na yung items dito is magkaiba lang ng kulay. Okay? So dito sa CTA, syempre nasa loob, yung mga button natin nasa loob ng CTA, kaya inenest natin siya dito sa loob ng CTA na style. Yan.
So, sabihin ko lang button dito, tapos i-unify ko lang yung kanilang mga width. So, sabihin ko dito yung width nila, siguro lagay ko sa mga 80 pixel. Or mga 100 pixel siguro would work. Ayan, 100 pixel. Ayan, that would work. Or lagyan natin ng 120. Ayan. Tapos, yung height nila is, sabihin ko na lang, mga 60 pixel. Ayan. Or masyado malaki. Mga 40 pixel siguro maganda. Ayan. And then, ngayon, dito na tayo gagawa ng mga classes dito. So, sabihin ko dito, about us, or about button and start. Ayan. So, ngayon dito, sabihin ko na lang na about. So, sa about, gusto ko na wala siyang background. So, background color niya is transparent and wala din siyang border. So, border niya is none. Okay, so, nakalimutan ko yung tuldok. Ayan. So, mawawala na yung background niya, mawawala na din yung kanyang border. So, ang gagawin ko na lang dyan is, sabihin ko na lang na font weight would be bold. Ayan. And then, sabihin ko na lang na font size. Sabihin ko na clamp. Always use clamp guys pag nag-aano na kayo. Para responsive na siya, hindi na kayo pabalik-balik. Okay? So, sasabihin ko lang dito 2 rem, 3 view width, and then 3 rem. Actually, masyadong malaki yan eh. Okay, so 1 rem lang na natin. Lagay ko to sa mga 2 view, and then sabihin ko dito 1.5. Yan. So, siguro, tanggalin ko na lang tong font bold. Yan. And then, yung background color, gray, slash, actually guys, pwede nyo tong yan, pwede nyo siyang designan dito kung gusto nyo ng mga different kinds of colors, pwede naman. Kung gusto nyo na medyo lighting, ayan. So, ito yung nakagandahan pag naka-Visual Studio kayo guys, kasi mayroon siyang ganito. Yan, pwede kayong mag-specify ng kung anong color yung gusto nyo. And then, lagyan lang natin ng border radius. So, border radius na siguro mga 20 pixel lang. Masyado malaki. Mga ano lang, 5 pixel. Yan. Para hindi masyadong noticeable. And then, lagyan natin ng cursor na pointer. So, meaning, pag pinoint natin yan, magiging ano siya. Okay? So, next guys, may ituturo ako sa inyo. Okay, so, na ano nyo ba na whenever na i-hover natin yung mga button sa ibang website is nag-iiba siya ng kulay or nag-iiba siya ng anyo. So, ganito lang yan siya gagawin guys. So, sabihin nyo lang dito, tawagin nyo lang si .about, tapos hover. Yan. And then, sabihin nyo lang dito, background color, kung ano yung gusto nyo na color. So, for example, ito. So, pag hinover ko yan, mag-change siya ng color. Tapos, paano ba siya magiging animation? Ayoko naman ng like automatic lang na ganyan. So, sabihin mo dyan na transition, tapos ease in, tapos maglagay ka dito ng duration. So, 0.5 seconds yung nilagay ko, masyado mabagal. So, mga 0.2 seconds na siguro. Ayan. So, pwede naman is lang. Ayan. Depende na yan sa iyo guys. Pero ganyan yung ginagawa ko. And then dito guys, sa start now, ito yung babaguhin natin. Sabihin ko start, tapos, ayan. Tapos, kokopyahin ko lang siguro to. Ito lahat. Ayan. Pero yung ipapalit ko lang dito sa background color is siguro nasa mga blue guys. Yan, blue. Ayan. And then, yung color ng text niya would be white. Ayan. So, to si start, sabihin ko lang dito na start. Tapos, hover. Gusto ko na medyo malaki-laki yung ano niya. So, yung dito, yung width natin dito is 120 pixels. So, sabihin ko lang width, sabihin ko 140 pixel. So, pag hinover natin yan, di ba, lalaki masyado yung niya, yung button niya. So, ngayon guys, dito na tayo dito sa ating image section. So, sa image section, so, i-apply na lang natin yung nested na styling dito. Ilagay natin si image dito sa loob ng image section. Yan. So, now,
i-center lang natin yung ating image. So, sabihin ko lang dito, display, flex, tapos align items center, and then justify items center. Okay. Justify content pala. Content. Ayan. So, now, ang sasabihin ko na lang, ang gagawin ko na lang is yung height. Which is, dapat, the same lang siya dito. Ayan. 90 VH lang din. Para mag-fit talaga siya dun sa buong screens. Ayan. So, ngayon guys, dito na tayo sa image na size. So, ano ba gagawin natin dito sa image na size? So, sasabihin ko lang dito guys, na sa height niya, okay na yan. Pero dito sa width, sasabihin ko lang dito na clamp. Tapos sasabihin ko na pag sa smaller screens, yung height niya lang is 20 rem. Pero pag sa larger screens, sabihin, mga 10 rem lang siguro. Masyado kasi malaki tong rem guys eh. Sabihin natin 20 view width and then 20 rem. Okay, so pag bino natin yan, masyadong maliit pala. So sabihin ko mga 40, tapos 40 rem. Ayan. Tapos yung height niya, tanggalin natin yan para mag-auto square siya. Okay, so pag nasa smaller screen tayo, ganito yung mangyayari guys. Ayan. Ganito yung mangyayari. Okay? So actually guys, alam nyo bakit nagiging ganito siya? Like buong screens. Yan. Kasi view height kasi yung gamit natin. So pag tinanggal natin to, ayan. Pag tinanggal natin yan, ayan. So maglilinya na silang dalawa. Then, ayan. So pag tanggalin natin to mga border na to, pag tinanggal natin yan, and then saan na ba yung isang border dito? So ngayon guys, ang gagawin na lang natin is i-fix tong mga width nila. Okay, dapat hindi sila masyadong magkalayo, hindi sila dapat masyadong magkano. So ngayon, dito tayo sa padding, dito sa padding left. So, adjust lang natin to. Sabihin ko lang dito na mga 10 rem. Tapos, dito sa smaller screens kasi hindi masyadong noticeable, 5 rem na lang siya dyan. Or masyadong, 2 rems. Ayan. So, ngayon guys, dito naman tayo sa width. Okay, so masyadong maliit yung 20 rem. So, 10 rem. So, ayan, ginawa kong 20 rem. Nakagawa na tayo ng isang responsive na website or isang responsive na hero section. So, tanggalin lang natin tong border natin dito. Ayan, border. So, ayan na guys. So, i-show ko na lang sa inyo guys kung paano natin i-apply yung media query dito sa itaas. Okay? Since magagamit din naman yung media query. So, explain ko muna yung media query guys. Punta muna tayo dito sa W3 School. Ayan. Media query. Tapos, dito sa W3 Schools. So, si media query kasi guys, i-apply niya lang yung specific na styles na yon whenever na may breakpoint na magaganap or marireach yung breakpoint na yon. Okay? So, explain ko lang sa inyo. So, ikakopy ko lang muna to. Ayan. Paste ko dito. And then, palitan nyo to. Tanggalin nyo to. So, explain ko guys ha. Whenever na yung max screen width natin or yung screen width natin is aabot dito sa 60 or 600 pixels is lahat ng mga styles na pinaste mo dito or kinode mo dito is yun yung ma-execute. So, paano ba natin malalaman yan? Punta kayo dito, inspect nyo yung website nyo, and then dito sa itaas, meron ditong tinatawag na ito, yung 320 by 783. Yan. So, itong 300, ito yan yung mga width natin. Yan yung breakpoint ng titignan ni media query. So, for example, pag nasa 600 na tayo, ito yung mangyayari. Yan. Okay, so, medyo hindi siya gumagana. So, ngayon, punta tayo dito. So, sasabihin ko na whenever na nag-reach siya ng 300 or 600 na view width is that mawawala tong mawawala tong login and register page natin. Yan. Tignan natin. So dito sa sa header, meron tayong class na button. Siya yung nagdadala ng
buttons natin. So, sasabihin natin dito na .btn, tapos sasabihin ko display none. Yan. So, ayan guys. So, pag nilower natin yung screens below 600, kita nyo, 592 na yan, mawawala na yung ating login and register na button. Yan, mawawala na yan. Next naman is, iwawalain din natin tong links. So, sasabihin lang natin dito na .link, tapos sasabihin ko dito na display none. Yan. So, yung matitira na lang is yung logo. Pero hindi ko gusto na yung logo is nasa center siya. So, yung gagawin ko guys is, punta tayo dito sa ating nav. Nav. And then, sasabihin ko na, ano ba yung nakalagay dito sa ating nav? So, justify space around. So, sasabihin ko lang dito na justify content start. Meaning na nasa start siya or nasa andito siya. And then, lalagyan ko na lang siya ng margin sa left na mga ano siguro, mga 5 rem siguro. Ayan. So, or mga 4 rem, para ano lang siya dito sa linya. Ayan, 3 rems. Ayan. So, pag nilower ko pa yung screens, ayan, mag-automatically na magaganyan na siya, guys. So, medyo weird kasi yung ano dito pag nasa development, kasi HTML gamit natin or yung sa ano lang, port lang, ganyan. Yan. So, nagwo-work na siya guys. Ganyan lang magwo-work yung media query guys. Okay? So, i-apply niya lang yung specific na styles na yan. Pag na-reach na yan, or pag na-trigger na yung breakpoints na sinet mo dito. So, yung breakpoints natin na sinet is 600 pixels naman. So, lahat ng mga styles na nilagay natin dito, like for example, sa button, magiging display na siya. Meaning, mawawala siya sa ating screens. Yan. Sa link din, mawawala din siya sa ating screens kasi na-reach na yung 600 pixel na breakpoints. So, yun lang guys. I hope na marami kayong natutunan. So, sa next video siguro natin is pag-aaralan na natin yung JavaScript. Okay? So, itatakol natin kung ano yung mga fundamentals sa JavaScript. And then, ano yung paano natin siya i-apply dun sa ating mga web page. Ayan. So, ayun. Maraming salamat. So, huwag yung kalimutang suportahan yung ating page. Like, share, follow, and subscribe na din para sa ating mga YouTube viewers.